Yo! Yo! Ayun, what is up? What is up? Sa atin, kamusta ba tayo dyan, Boss Lots? Ayos, sir. Nagpapatayo lang ng buka. Baka may mga katot pinagtatanong. Baka Ah, akala ah, nag-convert na ako sa, ano. ano? So, Nakaturban, no? Oo, pre. Pero eh, bago ang lahat, yung topic natin for today nga pala, pre. mm. Yung mga, well, usually kasi nangyayari to sa mga yung mga riders or yung mga Ah, basta yung mga motorcycle taxi na pag nagbayad ka ng buo, biglang magpapasalamat sa'yo. Though hindi naman sila lang yun, pero tatalakayin natin yan ng mas ah, malaliman ngayong oo. ating episode na to. Nagkataon lang na, na sila yung very common, yung laging walang barya, yung mga ganun. Or siguro hindi man common sa iba, common sa ating dalawa kasi Oo, na-experience natin. tama, tama, tama. Diba? Sige. Sige sir, introan mo na yan bago tayo mag-init dito, ano? Sige, sir. Sige, sir. Gee. It complicates things more. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos, pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Oo, masasabi ko dyan, paki kayong lahat. Let's get ready to rumble! Yun. Eto na naman ang mga tsuhin nyo. Mga tsuhin nyo walang magawa sa buhay. Oo. Pero eto, nagbabalik na naman kami sa isang panibagong episode ng The Opinionated Titos Podcast. So Yes, again, sir. baka merong bagong nakikinig sa atin, Boss Lots. Magpakilala muna tayo. Kung nga pala si Papa Dencho, yung tito mong mas galit pa sa nanay mo pag pinagwalis ka tapos hindi mo winilisan yung mga ilalim ng lamesa, ganyan. Yung nakikita mo lang yung sa tongki ng ilong mo, yung mga ganyan statement. Yes, sir. Yung gitna lang yung awalisan mo. Oo, sir. At ako nga pala, si Boss Lots, ang tito niyong medyo galit lang. Mas galit pa rin ang Papa Dens nyo. Pero minsan, pag natitrigger, nagagalit din ang matindi. Alright? At guys, simulan natin to. Gusto nyo palang makitang na-trigger si Boss Lots, balikan nyo yung episode 31 natin, guys. Ayan. Tangina. Ayan. Medyo nadala tayo ng emosyon natin eh. Minsan, nadadala rin tayo, pre. Minsan kailangan ilabas ang Minsan kailangan ilabas ang emosyon, pre. Baka lumabas sa puwet niya, mabaho yun pagka. Oo. Pumutok ugat, pre. Yes, sir. O nga pala, Papa Dens, bago ko makakalimutan, available na pala tayo sa Apple Podcast, pre. Ay, guys. Yung mga, dyan, yung mga katotpi nating mga Apple users. Oo. Nasa Apple Podcast namin. Oo. Tama. Kasi di ba minsan sa pre, US. Sorry, maputol kita, pre. Shoutouts pala dun sa mga kamag-anak ko dyan sa Middle East. Ayun, nakikinig po sila. Hanggang ngayon, nakikinig sa atin yung mga yan. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po. Sa pag-support. Ingat kayo palagi dyan at sana magkita-kita tayo soon. Alright. Oo, ayos Baka may Apple Podcast doon o Spotify. Nandun po kami. Pero maganda rin, YouTube. Yan. Tsaka YouTube yun. Yung mga nakikinig sa atin dyan, baka ikaw nakikinig ka ngayon sa Apple Podcast. Putang ina, makinig ka rin sa YouTube. Subscribe mo na rin kami. Subscribe mo na din kami para masaya. Alright. Masaya. Kailangan namin ang inyong suporta para kumbaga parang yun na nga, suporta sa atin para naman magkaroon tayo ng maraming subs at baka naman. Pero yun nga, again, maraming salamat pa din sa mga nakikinig sa atin. Kahit anong platform pa yan, pero please, mag-subscribe kayo sa YouTube. Yan. Mas nakakatulong yun.
Baka malay nyo, tangina, lumaki tayo, kung saan nyo na kami makita, kung nagpa-podcast. Malay nyo, di ba? Pwede kasi, it helps us a lot kung, let's not beat around the bush. Kung magiging monetized kasi tayo, pre, mas marami tayong pwedeng gawin, like yung mga pamigay, or, di ba? Share din naman natin yung blessings, just in case magkaroon tayo, ma-monetize tayo. Babalik din sa inyo yun, mga subscribers, kayong mismo mga subscribers. So, ayun lang naman. Pero kung hindi nyo trip, pwede, okay lang din. Basta, walang problema. Hindi namin kayo pinipwersa, pero big help kung kayo ay subscribe sa aming YouTube channel at syempre sa ibang platforms na rin. Sige, Papa Len, simulan na natin to bago pa maiba ang usapan. Ayun nga, kasi eto na-umpisa naman natin kanina. Daw sabi ko nga, hindi lang naman sa mga motorcycle taxis nangyayari to. Pero kasi nga, ayun nga, medyo may common denominator sa amin doon ni Boss Lots. Na, for example, ako, based on my experience, hindi lang naman isa, dalawa, tatlo, apat na beses nangyari. Most of the time nangyayari talaga to. Na, magbubook ka ng let's say, motorcycle taxi, you're going somewhere. Yes. Diba? Kasi minsan, alam mo naman, minsan, alam mo yun, minsan kasi talaga kahit may sarili kang motor or may kasarili kang sasakyan, hindi mo maiwasan kasi lalo na kung alam mo yung pupuntahan mo, kunwari, meet up nyo ng mga tropa nyo, alam mo magiinom kayo, or siguro dun sa lugar na pupuntahan nyo, mahirap ang parking. So, kami ni Boss Lots, nagre-resort kami sa mga motorcycle taxis. Kasi nga, aminin naman natin, puta talaga sobrang convenient at sobrang thankful kami na mayroong ganyan. Kaso nga lang, there are times na, kunwari, ang pamasahe ko, let's say, kasi kadalasan dyan may butal hindi naman siya saktong hindi siya saktong 100, hindi siya saktong 150, minsan 97 or 153, ganyan, mga kakaibang numbers, not whole numbers pa, kumbaga, or kung ano man term doon. So yun nga, minsan babayad ka 200, pagbayad mo, sir, thank you po, ganyan. Parang siguro, ako sa opinion ko, hindi naman siguro masama na ibalik mo yung sukli. Kasi sukli niya yun Kasi kung magkano man siguro yung computation nun, na-compute yun base doon sa distance or time na kukonsumo mo, di ba? Tsaka yun hindi naman lahat ng mayaman na ayan. Yan na sana ang gusto kong sabihin. Oo, pre. Di ba? Tsaka hindi kasi dahilan na pre, para sa akin lalo na sa isang, alam mo yun, hindi naman kami, though I can't say na mahirap kami, pero hindi kami mayaman, hindi rin kami middle class. Baga nandun kami sa pagitan na mahirap at middle class. Tsaka every cent counts, kumbaga. Every peso counts. Sa akin kasi, diba? Ma-interrupt lang kita, kasi sa kanila, kung every cent counts, sa tingin mo ba dun sa commuter, every cent doesn't count? Ayun nga Oo. Okay. Parang, di ba? Ang hirap Kumbaga minsan kasi, alam mo yun, parang, bilang, alam mo, Pinoy, kasi Pinoy talagang may parang, ewan ko kung parang siguro, yung ayaw mo napipintasan ka. Diba? Parang, kumbaga na parang pag gano'n na nag-thank you na sa'yo agad is, mahihiya ka na. Wala ka na magawa. Mahihiya ka na sure, yung sukli ko po, ganyan, diba? Lalo na kung, kumari, yung sukli mo less than 10 pesos, tapos biglang magte-thank you sa'yo. Parang dating nabuli ka no? Nabudol. Napuwersa kang ibigay na lang sa kanya. Yun, Though, alam mo yun, alam naman natin na hardworking sila, pero hardworking din kami. At walang ganyan sa amin. Doon sa industriyang napili namin, walang ganyan. Every cent counts. May sobrang every cent, every minute counts nang nakalaging kami doon sa kung saan man kami nagtatrabaho. Diba? Totoo naman. Tsaka pare-pares na tayo nagtatrabaho dito. Oo, totoo naman pre. Kasi
Ang lagi kong na-encounter pre sorry kung na-highlight dito yung mga motorcycle taxis pero susunod din yung iba, wag kayong mag-alala, hindi kayo safe lahat. Yung sa motorcycle taxi kasi, tsaka pre, madalas minsan sa taxi kung may nagtataxi pa diyan. Kasi usually sa mga Grab kasi online na kadalasan eh. Pero yun nga, ang makash madalas kasi is yung motorcycle taxi. Ano pre, yun nga, yung sa'yo, yung bukod sa ina-assume na nila kagad na hindi na ibabalik yung sukle. Thank you po tas hindi na ibabalik yung sukle. Meron din pre, may manghihingi ng sukle, pero wala daw silang barya. Yun ang matindi. Ayan pa. Lagi silang walang barya. Yung tipong pre, ang nakakatawa dyan, ito pa nakakatawa dyan sa sinabi mo na yan. Nasabihin nila kakalabas lang nila pre. Again, hindi ko nilalait yung mga mahirap yung trabaho nila. Hindi ko nilalait, hindi ko nilalait. Mahirap yung trabaho nila, lagi silang nasa arawan, pinagpapawisan sila, ganyan-ganyan. Pero minsan kasi pre, dadahilan sa'yo, sir, kalalabas ko lang po kasi. Putang ina mo, amoy araw ka na, kalalabas mo pa lang, amoy araw ka na. Putang ina kami. Amoy kahapon ka na. Amoy, ina. Alam mo yun, pre? Kinadahilan sa'yo kalalo ko no? Tangina kakalabas lang? Totoo ba? Puta, ganyan na amoy mo? Hindi ko sila nilalait, pre. Hindi ko nilalait, pero kasi nature yun ng trabaho nila na talagang minsan talagang mangangamoy araw ka talaga eh. Siyempre, pre, expose ka sa araw, papawisan ka, given na yun. Pero yung mag-lie ka na kalalabas mo lang tapos parang amoy kahapon ka na, hindi, imposible yun, pre. Kung kalalabas mo pa lang, hindi ka parang agad, parang nagtrabaho ka na ng ilang oras sa arawan or sa usok, ganun. Kasi pre, alam mo, nakaka-bad trip lang doon. Kasi kaya nga nag-motorcycle taxi yung ating mga ibang commuters. Kasi pre, yun ang afford nila kasi nga abot kaya pre at madadalas kagad sila dun sa destination nila na hindi sila nata-traffic, na hindi sila na-late sa trabaho. Paano pre, kung yung sukli dapat niya, pamasahin niya yun sa jeep. Halimbawa, dun hanggang dun lang siya sa na yun at kailangan mag-tricycle paloob. Halimbawa lang naman, no? Dun sa pupuntahan niyang trabaho. Puta, hindi mo binigay yung sukli pre, sira na budget mo. May kilala akong ganyan pre. Diba? Nagmo-motorcycle taxi siya from office hanggang dun sa certain point lang na lugar. Sa pagbaba niya dun, mag-jeep siya. Tama yung pinupunto mo dun, pre. Kasi pre, kawawa naman yung mga nagbabudget na ating mga commuters na hindi naman, kumbaga kung ano lang yung pamasahe nila, yung nakabudget ba, yung pamasahe nila sa pang-araw-araw. Tapos kukunin mo na lang, yung katulad nga ng sinabi mo, i-assume na thank you po o kaya wala po kasi akong barya, kalalabas ko lang. Alam mo yung mga ganong excuses. Kung importante sa inyo yung every cent na kikitain nyo, pucha, baka naman dun sa sumasakay, importante din, di ba? Nagbabayad din ng bills yun, may pinapakain din tao, di ba? So kung gusto nyo na kayo, tsaka para sa akin pre, hintayin mo na magkusa. Kasi ako pre, nagkukusa naman ako Halimbawa, yung mga 20 pesos na lang yung sukle, 10 pesos. Minsan nga, kahit 30 pesos pa hinahayaan ko na. Kasi, alam mo yun, binigyan niya ako ng good service and he deserves yung tip. Pero kapag hindi naman kayo ng tip, siguro na naman pre, sa 100 siguro na isakay mo, o wag na ng 100 sa 10 na isakay mo nung araw na yun, siguro naman may magbibigay ng tip sa'yo. Kumbaga wag mo nang isum, tsaka sabi nga nung ibang motorcycle taxi driver, umpisa pa lang, magbarya ka na kasi expect mo na may susuklian ka para ka kasing tindahan eh. Tsaka alam mo ba pre, nasabi ng DTI, bawal yun. Yung hindi ka magsukli. Yung hindi nagbibigay ng sukli. Number 1, na mapipinalize doon pre, yung ride-sharing company na na pinapartneran mo. Tapos, pangalawa, ikaw. Kasi, kung, pe-penaltihin ka, halimbawa, si Movit. Kaysa pag-penaltihin sila ng TTI, pre, puta, sisantihin ka na lang nila. Tapos, magbayad sila on your behalf. Kasi sisantihin ka nila kasi masakit ka sa ulo nila, di ba, pre? Kaysa i-keep ka nila, di ba? Ganun, alam mo yun, pre, sa sacrifice mo pa, wag tayong ganun, pre. Kasi, kawawa din naman. Don't assume, pre. Always ask. Kasi, halimbawa,
kung mag-ask ka naman sa kanya na, boss, wala po ako, ito lang po, may kulang po akong piso doon sa isusukli ko. Sa tingin mo ba, di papayag yun? Papayag naman yun kung kung okay naman sa kanya O kaya pre, abot mo yung sukli. Kung bibigyan yun, kusa naman siya sabihin, kuya, okay na yan. Hayaan mo na. Diba? May ganun naman Don't always assume kasi iba-iba nga tayo ng circumstance sa buhay, pre. Maaaring kailangan niya yung sukli na yun para nga yun nga, katulad ng tropa mo, magko-commute pa siya na next at naka-budget yung pera na yun. So, eto pa, pre, hindi ko na palalagpasin yung mga tindahan na nagbabayad ng sukli na candy na lang ang sukli. Bawal din yun, pre, sabi ng DTI. Kasi, pre, hindi naman sukli yun, pre. Parang punersa mo siyang bumili ng isang item. Diba? Na hindi naman niya binibili. Hindi niya kailangan, pre. Diba? Pero, alam mo, pre, siguro ako, kasi nangyayari din sa akin yan, yung sinusuklihan ka ng candy. Okay lang naman. Pero sana, pag binayaran kita ng candy, huwag kang magagalit. Ayun. Di ba yung meme nga? Pre. Nakapanood ko nga yun. Ang sinuklihan mo candy, bayaran ka ng candy. Sa'yo din naman galing to Yung tipong pre. Ang natawa ko doon sa video na yun, di lagi siyang sinusuklian ng candy. Ang ginawa niya, pre, inipon niya yung candy sinukli sa kanya. Tapos, nung enough na yung candy, yun yung pinambili niya yung candy. Ngayon, hindi niya tatanggapin, di ba? Asa ng ustisya dun. Pagkatapos yung suklian ng candy, kaya niya tinanggap yung candy, although, siguro, I assume na hindi siya mahilig sa candy, tinanggap niya. Pero kapag ibabayad na sa'yo yung candy mo, hindi mo natatanggapin. Diba? Sabi nga ng golden rule, di ba? Huwag mong gawin sa kapwa mo yung ayaw mong ginagawa sa'yo. Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag gawin sa kapwa mo. Tama, kasi, tama. Alam mo yan, pre, yung pagtitindahan kasi, pre. Kasi, dun sa Bulacan, may tindahan kasi kami, may tindahan si Ermat. Kumbaga, yung tindahan namin, pag naalam namin, kunwari, meron kasi kaming lalagyan na malaki doon ng barya Pag alam mong running on fumes na lang yung barya mo, gagawin na ni Ermat nun, magpapapalit na siya ng coins. Kasi, again, kasi yung pagtitinda, parang you're providing services din na alam mo na magsusukli ka. Hindi lahat ng bibili na magsukli. Tsaka responsibilidad mo rin na may panukli. Na may panukli kasi, din. Hindi lahat ng bibili sa'yo sakto yung pera. Di ba? Parang applicable din niya sa motorcycle, especially yun nga, sa motorcycle taxi. Hindi lahat ng sasakay sa'yo, saktong 93 pesos yung pera, saktong 157 or whatnot, yung pera. So, dapat, you're providing a service na magbabayad sa'yo yung tao. You should expect or you should assume na buo yung ibabayad niya sa'yo. At dapat prepared ka na magsukli. Kasi, again, sinasabi natin, may na-experience tayo na ganyan. Sir, thank you po, ganyan-ganyan. Pero, again, hindi namin nila lahat. Kasi ako, may na-experience din ako na putang ina, nagkukwento siya na parang ayaw niya daw yung ganun, na siya, bago siya lumabas, bago siya bumiyahe, nagpapapalit siya dun sa tindahan, dun sa malapit sa kanila, making sure na may panukli siya sa mga magiging customer niya. Diba? Kasi parang dapat ganun yung thinking ng ganyan, pre. Kasi pride mo rin yun, pre. Alam mo yun, parang hindi ako mag-a-assume, hindi ako aasa sa although kailangan ko, pero baka kasi iisipin ko na baka kailangan niya yung pera. Baka may paglalaanan din sa. Kaya it's fair na since yun yung service ko, na yun yung sige, babayaran ko. Ngayon, kung bigyan niya ako ng bahagya o wag niyang kunin yung sukli at sinabi niya hindi ako ang nag-assume, maraming salamat. Kung hindi, salamat pa rin. Kasi, di ba, yun na lang yun, pre. It's a badge of pride in a way. Kasi, pre, hindi kayong tipong asumero. Di ba? O kaya, doon naman sa mga nagtitinda, putya naman. Baka naman kailangan niya din yung pera. Suklian nyo, huwag suklian ng candy. Pero sabi nga ni Papa Dens,
okay lang naman eh. Sa kanya, personally okay lang naman eh. Basta pag pinambili niya yung candy mo at bumili siya at pinambayad niya sa'yo, yung sinukli mong candy, puta, tanggapin mo, huwag ka magagalit. Oo, diba? walang tampuhan. Puta, pag sinukli mo yung candy, binayaran kitang candy, huwag ka magtatampo. Oo. Tama naman. Alam mo, di ba? Parang ano lang yan eh. Again, kasi especially yung mga ito pa sa mga kasi dinadahilan nila pre na sir kasi minsan parang alam mo yun, hindi daw enough yung kinikita nila, ganyan kaya siguro ganun. Which we get. Oo, sige, sabihin na natin na medyo naliliitang kayo sa sinasahod nyo or what. Pero again, hindi mo gagawin yan kung hindi ka kumikita. Tsaka yung paggaganyan, para ka rin sumusugal ka rin sa ganyan eh. Kasi hindi araw-araw, yun nga, parang ulam, hindi araw-araw sabaw. May mga panahon na puta, magtitiis ka na ang ulam mo, prito, ang ulam mo pwedeng siguro nilagang itlog. May mga panahon ganun. Kung malalala, asin o toyo. May mga ganun. Oo, diba? Diba? Pero again, hindi araw-araw ganun. Oo. Diba? Kung masarap ulam mo ngayon, di ba? Oo, ganun yun. Ganun ang laban dyan na parang ang hirap kasi kung may isang araw ka lang hindi kumita ng naaayon sa gusto mo kapos na agad yung bayad sa'yo kaya gumagawa ka ng ganyan. Paano naman yung mga araw na puta pumaldo ka? Hindi mo na alam mo yun, parang common shit ng mga tao na parang meron lang minsan na nagkamali, meron lang minsan na hindi napasahod ng maayos or hindi yung siguro yung incentive, eto na lang din yung incentive na ine-expect niya hindi na meet yung ine-expect niya, puta sasabihin agad, hindi kayo tama magpasahod, ganyan. Putang ina, paano yung mga araw na okay kayo, na pumaldo kayo? Oo. Hindi nyo na i-account for yan. Ganun lang. Kumbaga, parang lang, mas malala pa nga kung yung mga negosyante, di ba? Ikaw, at least, pag nagtrabaho ka, may kikitain ka. Puta, yung ibang mga small time, kasi iba naman yung mga big time na negosyante, yun talaga paldo yung mga yun. Yung mga small business owners na lang di ba? Yung risk na tinitake nila kasi kumbaga, you'd expect na putang ina, hindi araw, kunwari, meron kang maliit na shop. Let's say, may tindahan. Barbershop. Barbershop. Di ba? Yung barbershop mo, kahit sabihin mo, malapit yan sa eskwelahan, hindi araw-araw nagpapagupit yung mga estudyante dyan. Tama. Diba? Kasi may araw na halimbawa, walang pasok, holiday. Diba? Kasi ang thinking kasi diyan pag ang pwesto mo advantage 'yun. Pero again, yung thinking na malapit 'yun sa eskwela, maganda pwesto niyan. Which is yes, maganda. Pero again, ang ganda na nga ng pwesto nun hindi pa araw-araw may nagpapagupit dun Hindi araw-araw pumapaldo 'yun 'di ba? So dapat ang thinking mo, putang ina, hindi ka araw-araw papaldo. Dapat prepared ka. Hindi yung ibabawi mo dun sa customer mo na bunari yung barberya. Sir, konti lang kasi nagpagupit sa akin ngayon Dati 100, dahil ngayon sa lata ko 150 singil ko ngayon. Hindi naman ganun, di ba? It doesn't work that way, di ba? Hindi fixed rate na. Di ba? Hindi naman ganun Hindi naman porque hindi ako paldo ngayon, hindi maraming nagpagupit, tataasan ko na yung singil ko. Hindi naman ganun Same applies dun sa motorcycle taxi. Ito na yung pamasahe, di ba? Hindi porke maliit ang kita mo ngayon, may pamasahe nang nakalagay doon sa app mo, tataasan mo or hindi ka magsusukli dahil hindi na-meet yung expectations mo for that day. May sarili kang rate. Oo, di ba? Hindi naman ganun di ba? Tangina, hindi rin naman kagaya ng tindahan niya na pag walang bumibili sa akin ng Coke, pag may bumili sa akin ngayon, tataasan ko yung presyo. Hindi naman ganun di ba? Putang ina. Simpleng logic lang. Pre, GG. Ito yung naalala ko, pre. Putang ina, parang meral ko. Pinapasa sa consumer yung mga losses nila. Halimbawa, pre, alam mo ba, FYI, yung mga nagja-jumper,
Siyempre, power consumption loss sa kanila yun, di ba? Tayo nagbabayad tama. Totoo. Yung mga nagbabayad ng patas ang nagbabayad ng mga hayop na nagja-jumper na yun. Kumbaga parang binabayaran natin yung konsumo nila ng kuryente, pinapasa sa atin. Tingnan mo kung gaano ka-unfair yung Meralco na yan. Nako, it's another story. It's another story for another topic. At, baka mabwisit lang kami ni Papa Dens ang matindi. Matindi ang Meralco na yan. Sa iba na lang natin pag-usapan. Ang ano naman natin dito, pre. Kasi yung Meralco, ano yan eh. Monopolya yan eh. Putang ina nyo. Monopolya. Huwag kayong mag-alala. Nakikinig sa ating taga-Meralco, huwag kayong ma-offend. Alam nyo namang totoo. Huwag kayong mag-alala. May special silang episode. Oo, diba? Pero ayun nga, pinag-uusapan natin dito, pre. Yun nga, yung mga small business lang, pre. Hindi nanonokle. Mga ganun. Diba? Hindi nanonokle na maganda yung establishment. ano eh. Nagustuhan ko yung pagka-analogy natin doon sa barberya eh. Diba? Tipong yun eh, yung barberya, hindi naman siya nagtataas ng presyo pag walang nagpapagupit sa kanya that day. Kumbaga, depende sa... Kumbaga, halimbawa, yung semi-kalbo mo ay 50 pesos. Kapag matumal ba ang gupit ngayon, gagawin mong 100 pesos? Hindi naman, di ba? Yun nga, yun yung example ni Papa Dens. Baka yung iba hindi magets eh. Yun nga, yun yung example niya. Hindi naman ganun eh. So, halimbawa, maging patas kayo. Yun lang yung yung point namin dito is wag kayong mag-a-assume, number 1. Hindi lang to sa motorcycle taxi, pati sa mga taxi, pampublikong sasakyan o sa tindahan, maliit man kayo, malaki. Lagi kayong magsusukli kasi pag nireklamo kayo pre ng DTI, kahit sentimo pa yan, tangina, mape-penalty kayo niyan. Kaya wag kayong mag-assume kasi ito na lang. Yun nga, yung sinabi namin kanina, nag-wrap up na lang kami. Ang sinasabi namin dito, baka kailangan niya yung pera, pre. Baka may paglalaanan siya, may budget siya, ibabayad niya pa sa susunod na jeep niya, di ba? So, kung gusto nyong kumita sa malinis na paraan, di ba? Although, hindi naman namin sinasabing garapalan yung ginagawa nyo, pero kung gusto nyong intindihin kayo, intindihin nyo rin yung nagbayad sa inyo. Kasi, kaya nga sila, again, nag-motorcycle taxi. Kasi hindi naman sila, hindi naman lahat, walang hindi lahat may budget o afford na mag-tip sa inyo. Maaaring kailangan din nila yung sukli nila. So, kung may sukli, regardless kung piso yan, 50 cents yan, magsukli kayo. Diba? Or pwede naman pakiusapan, Papa Dens, halimbawa, siguro mga 5 piso na lang. Ay ma'am, sorry po, wala po akong 5 piso. Kung gusto nyo po, gets mo, yung may effort, yung may intention na ibalik. May effort. Alam mo, sa'yo pa, mahihiya yan. Naku, wag na. Abala pa sa'yo. Huwag ka mag-alala, sa'yo na lang yung 5 piso. Diba? Hindi mo mas magandang pakinggan yun, pre, kaysa mag-assume ka. Diba? Always have the intention. Kumbaga, ika nga nila sa trabaho ano yun? Do it right. Do it right ba yun? Do the right thing. Pala, sorry. Pinagsasabi ko. Ito pa isang right dyan, pre. Ito pa isang dyan eh. Kumbaga, parang pares lang din naman yung idea, pre. Do it right, do the right thing. Parehas lang yun. Okay, walang yung pero part ako eh. Pero yun nga, pre, ang lang dyan, pre, yung customer mo, obligasyon yung magbayad. Ngayon, ikaw, bilang service provider, kung may sukli yung customer mo, responsibilidad mo namang, obligasyon mo suklian siya. At wag mong sasabihin na wala kang panukli or kasi obligasyon mo nga na magsukli. Oo. Pre, panahon pa ng kopong-kopong sa barter trade, di ba? Sa barter trading, pre, yung napagkasunduan nyo, yun na yun. Ngayon, kung magbigay sila na, halimbawa, pre, Apple, ite-trade mo sa Lanzones, halimbawa, di ba? So, kung bigyan ka ng extra Apple nung pagtitradean mo, edi thank you. Pero, huwag kang mag-assume na yun yung ibibigay sa'yo. Ganon din sa panunukli, pre. Kumbaga matagal na yan, matagal na yung barter, matagal na yung suklian. Wag po nating ugaliin na mag-assume. Pa rin kayo, magkaroon pa rin kayo ng intention
Kasi yun nga, katulad ng sinabi ni Papa Dens, responsibilidad natin yun. Na yung sila, nagbayad sila customer ng for your services o kung item man, kung tindahan. At the same time, ikaw naman, manukli ka din kasi responsibility mo rin yun. Tama. Diba? So, ayun na nga, Papa Dens. Salamat sa ating idea ngayon. Mukhang malinaw-linawan din yung mga ibang dyan. Hindi lang to, hindi lang to sa mga motorcycle taxi. Sa mga ibang pampublikong sasakyan din. Saka sa mga establishment, sa mga tindahan. Yan. So, ugalian po natin. Kasi nga, sabi ng DTI, bawal yun. Bawal lang hindi magsukli. Pwede kang, kung yung customer mo, matapat ka, maraming oras. Tangina, dayari ka na, putang ina. Nakahanap ka, no? Oo, makahanap ka ng katapat mo. Nako, GG. GG. Ayun nga, anyways, hindi na natin paghahabain to dahil medyo mahaba na din. Sana, yun nga, tangina, kung wala mo, sana may napulot kayo or kung wala kayo napulot, at least sana na-entertain namin kayo. Yes. So, again, isang malaking big shoutout sa mga viewers natin, kung bago, luma, maraming salamat sa inyo. Again, baka hindi ka pa nakasubscribe, please do like, share, subscribe, comment dun sa ating mga pages like sa Facebook, sa YouTube, sa Spotify, TikTok, and yung Apple Podcast. Yan, again, bago. Maraming salamat. Thank you. Bago, luma, or future na makikinig. Thank you sa inyo. Thank you agad. Ikaw, Boss Lots, any words of wisdom? Ayun na nga, same. As much as possible, ayoko nang mag doble-doble. Pero ayun na nga, like, share, subscribe. Yun na lang, Papa Dens. At nasabi na lahat ni Papa Dens. Maraming salamat pa rin sa mga sumusuporta at susuporta pa sa aming podcast. Again, this is your Boss Lots, ang yung titong medyo galit lang. Ako naman si Papa Densyo. Yung tito mong mas galit pa sa nanay mo pag nagtetengang kawali ka tuwing inuutosan. And we are the Opinionated Titos Podcast. So, ulitin po. Maraming salamat. Maraming salamat. The Opinionated Titos Podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Titos Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.